So ayun na nga mga manay for today's video at gagawa nga ako ng burger para sa pananghalian ng mga alaga ko. Ito nga lang yung na-request nila kaya naman makakapagpahingang mga kaldero. Madali lang siyang gawin kasi sa air fryer ko naman siya lulutuin. Isiset ko nga lang siya ng 5 minutes magkabilaan at ayan luto na siya. At habang inaantay ko nga itong malutong mga patis ay naghiwa na nga rin ako ng kamatis at bell pepper. Hinanda ko na nga rin itong mga tinapay para initin sa oven. Hindi naman kumakain ng bell pepper ang mga alaga ko. Naghiwa lang talaga ako niyan para kay inang. Uuwi kasi siya ngayon ng maaga kaya panigurado kakain din yun. Tig-dalawa nga lang muna ang ginawa ko sa mga alaga ko. At mamaya na nga lang yung iba pagdating ni inang para mainit-init pa. Ito talaga ang paborito ng alaga kong panganay. Alam nyo ba na kaya niyang umubos ng 5 pirasong ganito? Hanggat hindi siya pinipigilan ni inang, hindi yan titigil. Masarap naman kasi siya talaga mga manay. Yun nga lang yung mga ganitong pagkain pang merienda lang sa atin. Pinag-iisipan ko nga ako magne-negosyo na lang ako neto sa Pinas. May negosyo ka na, may pang merienda ka pa. Kaya magbebenta talaga ako neto sa amin, 21. Alam niyo ba mga manay na kahit may trabaho na tayo, dapat nag-iisip pa rin tayo ng extra income. Para pag nawala man tayo ng trabaho or naisipan nating umuwi na ng Pilipinas, ay mayroon tayong pagkakakitaan doon. Pansamantala lang naman kasi itong pag-a-abroad natin. Ayoko naman kasi dumating yung panahon na nirarayo mo na ako bago ko maisipang umuwi ng Pinas. Abay kahit si inang, isusuko na ako niyan. Kaya't hanggat nandito tayo sa abroad at kaya pa nating magtrabaho, abay mag-ipon-ipon na tayo. Kasi hindi naman habang panahon ikikip tayo ng mga amo natin. Isipin natin lagi na maganda mag-for good sa Pilipinas pag bata pa tayo. May iba kasi mga nag-a-abroad na dito na sila tumanda at para sa akin napakalungkot nun. Naibigay nga natin lahat ng pangangailangan nila kaso paano naman tayo? Madami talaga nagsasakripisyong mga nanay sa ibang bansa. Kaya naman sa mga anak dyan na nasa abroad ang mga magulang, galingan nyo para sulit ang pagod ni nanay. May mga bata naman na nagre-rebelde gawa nga ng iniwan sila ng mga magulang para magtrabaho lang sa malayo. Yun na nga ang number 1 na kinakatakutan naming mga magulang. Ang mapariwara ang mga bata dahil hindi sila nagagabayan. Pero depende pa rin naman yan sa mga bata kung marunong na silang umintindi sa sitwasyon ng buhay. At napaka-importante ng komunikasyon sa mga bata, mga manay. Dapat lagi natin silang kinakamusta, tinatanong kung anong ginawa nila maghapon, sa bahay at sa school. Kung pwede pa nga lang minuto natin silang tawagan. Para kahit sa ganung paraan, hindi nila mararamdaman na nasa malayo tayo. Ang swerte na nga natin ngayon dahil may video call na. Hindi katulad noong unang panahon na pag may gusto kang sabihin, isusulat mo muna sa papel at ilalagay sa sobre. At hindi mo pa sigurado kung kailan ba ito makakarating sa pamilya mo sa Pinas. Fast forward, kinabukasan na nga pala to. Alas 8 pa nga lang to ng umaga pero tirik na ng araw. Pero hindi na siya masyadong mainit, hindi katulad nung nakaraan. Nilabang ko na nga muna tong shower curtain at bukas nga wala silang pasok. Hindi ko na nga siya drenyer at hahayaan ko na nga lang siya matuyo dyan. Nagtataka ako bakit may nabasag na itlog. At bigla kong naalala, pumunta nga pala kahapon dito mga pamangkin ni inang. Panigurado yung maliit na bata na naman may kagagawa neto. Tinanggal ko na nga lahat ng nakalagay dyan at hinugasan ko na nga rin tong lagayan. At buti na lang talaga hindi napansin ni inang na may nabasag na itlog. Pag nagkataon na si inang nakakita ng Diyos ko puro din nakakahiya. Nagkakagulo kasi mga alaga ko pag dumadalaw mga pinsan nila. Kaya pag uwian na ng gabi yung bahay, Diyos ko po parang dinaanan ng ipo-ipo. Pati mga itlog sa rep na dadamay. Pinunasan ko na nga lahat ng sulok-sulok para mawala ang lagkit. Pinatuyo ko na nga rin tong lagayan at ibinalik ko na nga sa dati. Minsan lang naman kasi sila pumunta dito kaya hinahayaan ko na lang sila maglaro at magkalat. Yun nga lang, nasalisihan talaga ako sa itlog. O siya mga manay, hanggang dito na lang muna. Salamat po lagi sa panonood nyo. See you po sa next video. Bye!